Magandang umaga sa ating lahat. Today is Sunday once again. Andito tayo na naman sa BCF Purity. Sunday para sa atin is not a day na kung saan palagi nating iniisip mula noon na tayo ay magsisimba talaga sa Panginoon. Pero actually, Sunday is a celebration. Kasi Sunday is the day of resurrection of Jesus. Kaya iba yung ating pananaw, mag-iiba din yung ating galaw. Amen? So, ngayong umaga, pag-uusapan natin ang panalangin. Always kong sinasabi sa aking mga MAV, pag tayo ay andyan, tapos ako'y nagtatanong, naniniwala ba tayo sa Diyos? Naniniwala ba tayo sa Diyos? Nananalangin ba tayo? Okay? Dahil the best expression na tayo ay naniniwala sa Panginoon, ang una talaga nating gagawin ay manalangin. Later na lang yung gagawin natin yung kanyang sinasabi. Pero ang una talaga nating ginagawa pag tayo ay naniniwala sa Diyos, tayo talaga ay nanalangin. Now, prayer of faith, yung panalangin na mayroong pananampalataya. Okay? Nung ako ay una pa lang sa ministry, teacher na ako noon, na-assign ako ni Pastora sa prayer breakfast fellowship. Doon namin pinag-uusapan yung about prayer, panalangin, paano ba mag-pray, ano ba ang tamang gagawin pag tayo ay nagpipray. Tinuturuan tayo ng Panginoon sa ating 5 kamay kung paano tayo manalangin. Right? Ito, medyo malapit sa atin. Sunod, ito naman yung pinakamataas sa lahat ng ating mga finger. Right? Ito naman tayo, pinakahuli. Okay? Tandaan lang natin, pag tayo nananalangin, pag tayo ay nagko-close nagjo-join ng ating kamay, guided tayo sa ating panalangin. Right? Ito ay ang ating family. Yung malapit talaga sa atin. Dito natin sila dinadala sa ating panalangin. Lord, I pray for my family, yung mga nanay ko, yung mga anak ko, yung nanay ko, yung mga anak ko, yung mga paryente ko, relatives, dito na yan sila lahat. Secondly, ito yung ating mga pastors, yung church natin, yung mga leaders, lahat ng mga kakilala natin ng mga pastors, mga ginagamit ng Panginoon para ikalat yung magandang balita. Ito yun sila. Okay? Ito naman yung ating authority. Authority, ito pinakamataas kasi sa lahat, itong finger na ito. So ito yung ating President of the Philippines, down to our barangay captains, ang ating mga city leader, and even ang ating mga officials. Okay? If you are working in a government, opportunity mo ito na ipag-pray sila. Kasi they are leaders. Lahat ng mga leader dito sa buong mundo, dito natin sila pinapanalangin. And ito naman yung ating mga friends. Mga friends natin, yung mga naprihan natin, na-reach out natin, ito sila. Ito yon. Ito yung ating ginagawa. And lastly, ito tayo. Bakit ganito yung takbo ng ating panalangin? Kasi ito yung panalangin ng mga taong tumubo na sa kanilang pananampalataya. Pag ikaw kasi bata pa, ang gusto mong gawin ay bibigyan ka ng pagkain. Kain na anak, ibuka mo yung bunganga mo. And we are in our journey na tayo ay tumutubo sa ating pananampalataya. Noon, ganon yung ating ginagawa. Ngayon, nabibigyan na tayo ng pagkakataon na tumubo dahil tayo ay dinidiligan ng Panginoon ng kanyang salita araw-araw, so tayo ay tumubo. Na ngayon tayo ay tumubo, nabigyan tayo ng pagkakataon na maging, establish ka na sa iyong pananampalataya. Hindi naman talaga perfect, pero kailangan lang nating maging established. Na ngayon, pag tayo ay nananalangin, kasi sinasabi ng Panginoon, we need to pray always. Nung ako ay na-assign sa Prayer Partners Breakfast Fellowship, naghanap kami ng prayer partners. Okay? Kasi mas maganda pag may partner ka manalangin. Right? Malayo ka, hindi kayo nagkikita. Si Pastora kasi, as ang testimony niya, yung panahon kasi dito sa Pilipinas at sa ibang bansa ay magkaiba. Di ba? Dito umaga sa atin, sa kanila naman doon gabi. Pag umaga naman sa kanila, dito naman gabi. Sabi niya,
Pag ako ay nakatulog, ako ay natutulog, doon sa kanila ay umaga, mayroong nananalangin sa akin. Kaya kailangan nating i-establish yung ating prayer partners. Bakit? Kasi pag mayroong partnership sa panalangin, mas madaling tugunan ng Panginoon ang sagot sa ating mga problema, sa anong papamaraan man yan. Ay nga, I always ask, nagtatanong ako minsan kasi gusto kong malaman na ang galaw ng Panginoon sa buhay natin ba? May request, may sakit, ano pa man diyan. Kumusta na? Kasi gusto nating bigyan ng glory ang Panginoon dahil talagang totoo ay siya ay sumasagot. Encouragement din po 'yan sa ating mga kapatiran na talagang manalangin. Kasi ang Panginoon ay gumalaw sa buhay niya, nawala yung sakit ng tiyan ni Mark. So, possible na kung ano man yung problema mo ngayon, dahil sa kanyang karanasan na naging witness siya na ang Panginoon ay gumalaw, may encourage ka rin na manalangin. Yun ang prayer of faith. Ang faith ay resulta ng iyong pinaniwalaan base doon sa nakasulat sa salita. Amen. Ngayon, bibigyan natin ng kahulugan ano ba itong faith or sa Tagalog, pananampalataya. Ito ay confidence or ang iyong trust sa tao, bagay, o kahit sino pa man. Tayo noon ay naging bunga rin. Nagkaroon din tayo ng faith sa sinasabi nating witchcraft. Right? Naniwala tayo na ang luya ay nakapagpapagaling ng tao. Masakit yung tiyan mo, nausog ka, in longer term, sorry. Di ba? Kailangan mo akong hipan kasi nausog mo ako. O, di ba? One time, nang nagpasa ako ng report sa division, yung isang kausap ko na na-assign, kasi nag-ausap kami, kinabukasan, bumalik ako, andyan siya. Sabi niya, "Sir, hipan mo ako." "Bakit?" "Kasi sir, nausog mo ako." Sabi ko, bakit? Bakit? Alam niyo kasi, kailangan natin ng enough na kaalaman para hindi tayo katawa-tawa sa mata ng tao. Alam niyo kasi, pag tayo ay alam natin ang katotohanan, huwag naman nating biglaing kutsain yung ibang tao na walang alam. Consider natin ito na opportunity. Dalhin natin sa pamamaraan na kung saan nadideliver natin yung truth sa kanila na hindi sila nasasaktan, na-open yung kanilang. Sabi ko sa kanya, "Hindi ko yan gagawin." "Hindi, bakit? Kasi hindi ako gagaling." Ang sabi ko sa kanya, "Alam mo kasi, ang unang rason bakit tayo nagkakasakit ay kasalanan." Okay? Kasalanan. Ngayon, sabi ko sa kanya, "Baka may tinatago ka dyan, ikaw lang yung nakakaalam. Maghingi ka ng patawad sa Diyos. Hindi mo na kailangan isabi sa akin. Hingi ka lang ng patawad." And then, true enough, after 2 days, bumalik ako, gumaling siya. Pero yung assign doon na kasama niya, pastor din yun eh. Pero walang lakas na magsabi kasi minsan, tinatalo tayo ng hiya, tinatalo tayo ng anticipation na baka magalit sa atin at baka masira yung ating pagsasama doon sa isang opisina. Naniniwala ba tayo na ang truth ay nakakasakit? Nasasaktan talaga tayo. Pagsabihan ka na ikaw ay mandurugas, ikaw ay magnanakaw. Masakit yan. Pero ang totoo, mas blessed tayo pag tayo ay nasaktan. Kasi nga, ang taong buhay ay nasasaktan. Ang taong patay ay manhid. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, faith, ito yung operation ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Hindi siya gagalaw sa buhay mo pag wala kang paniniwala. Ngayon, ang paniniwala mo, ini-express mo ito sa panalangin. Okay? Bigyan ko naman kayo ng another information. Pag ikaw nananalangin sa Panginoon, huwag kang umiyak dahil sa kasalanan. Panginoon, patawarin mo talaga ako kasi kasalat na naman ako. Yan ang panalangin ng religion. Ang panalangin ng totoong naniniwala sa Diyos. Alam niyo kasi pag ikaw ay umiiyak, binabalik mo si Jesus doon sa cross. Hallelujah. Binabalik mo siya doon, binapako mo siya sa krus. Pag ikaw ay umiiyak, sabi niya, tapos na. Ano ang huling sinabi niya? The 7 last words. Alam mo, excited talaga kami yan pag Semana Santa, pumupunta kami sa church. Parang bawal mag-smile pa talaga pag Semana Santa kasi patay ang Panginoon. Pero pagdating paglabas, andun yung inuman, sabong, ano pa bang ginagawa namin? Kasi ang buong akala namin, patay ang Diyos. Right?
So ngayon, nang nabuksan ang mata natin, buksan ang mata ko, na pag-alaman ko na mali pala yung ginagawa ko. At kailangan ko lang baguhin. Ang buhay dito sa lupa is just a matter of learning from mistakes to another correction. Right? Ang mali na ginawa mong muli, yon ang kasalanan. Pero yung mali na tinama mo, hindi yon kasalanan. We are always facing mistakes every day. Hindi tayo exempted yan. Lahat tayo ay nagkakamali. Ang importante, natututo tayo sa mali. Ang kagandahan dito sa lupa, di ba? Binibigyan tayo ng test para ipasa. Paano natin maipasa? Kung nagkamali man tayo ngayon, itama lang natin. Bukas magkakamali na naman tayo ng another, magkamali, itama naman natin. Ganon ang grasya ng Panginoon. Ang pagkakaalam ko noon na pag ako ay nagkamali at nagkagawa ng kasalanan, kailangan ko i-condemn ang sarili ko. Wala na akong karapatan na manalangin sa Diyos. Wala na akong karapatang mag-smile. Dahil ako ay may kasalanan, kamatayan. At, di ba? Ito yung pagkakataon natin ngayong umaga na malaman ang katotohanan. Kaya nga ang ating vision dito, to know the truth through the Word of God. Prayer of faith. Kailangan yung ating panalangin ay mayroong galaw ang Diyos. Hallelujah. So, ang faith, or ang paniniwala, pananampalataya, ito yung ating ginagamit sa langit. Hallelujah. Pag wala kang faith, hindi ka makakakuha kung anong andun sa langit. Ang tanong ngayon, alam ba natin kung ano ang andun sa langit? Pakisabi sa katabi mo, walang pera doon. Okay? Yung sayings nga natin, sayings, di ba? Kung gusto mo daw maging mayaman, isipin mo yung mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Good health, love, joy, peace. Pakisabi sa katabi mo, andun yan sa langit. Di ba? Sometimes kasi, lalo na alam niyo naman pagka mga teachers, mga ano yan, mga mayaman yan sa utang. Di ba? So, pag doon lang tayo nakafocus sa pera, talagang kukunin yung lakas natin. Yung atensyon natin, hindi natin alam na yung pera ay sinasara na yung bunganga natin, maging yung mukha natin, wala ng karapatan na itaas yung ating kilay. Kasi nga, doon tayo nakafocus. Pakisabi sa katabi mo, mag-focus ka kay Jesus. Now, sabi dito sa Hebrews 6 yan siya. Sorry, that is Hebrews 6. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Hallelujah. That's why when you pray, tandaan niyo ito. Huwag kayong magpa-English na nahihirapan kayo. I always taught this to my student. Habang doon ako na-assign sa IP school. Sabi ko, ayaw ko ng prayer na Tagalog at English. Gusto ko yung prayer ng dialect ninyo. Di na i-express nila yung kanilang panalangin. Kasi ginagamit nila yung sarili nilang dialect. Ang kagandahan nun, araw-araw mayroong nakalagay na verse sa maliit na board. Kaya sabi ni Brother Aying, nung kami ay nag-out sa beach, first time nilang makaligo sa dagat, alam nyo ba? Malayo kasi yung bundok sa dagat. Masayang-masaya sila. At nang time na umupo na kami, kumain kami, parang yung kain lang parang kasiyahan lang na kain. Wala masyadong preparasyon. Sabi ko, magpasalamat na kayo. Na nagpasalamat na sila isa-isa, that was my first batch ng mga IP learners ko na I believe na andun yung seed sa kanila. Sabi ng kasamahan namin na isa na si Junjun Aligin, parang mga BCF man ito ko eh. Kasi yung pasasalamat nila, kung ano yung ginagawa natin dito sa BCF, na-influensyahan ko sila. And don't you know, pag ako ay umaalis ng school, hindi goodbye ang sinasabi nila. God bless. Witness yan yung asawa ko, kaya papunta kami ng bundok, andun sa taas man yung daanan dito sa baba, andun sa taas, maliliit na 5 years old, 3 years old, Sir naman, God bless! Yung boses nila, ano yan eh, matataas yun, soprano pa yan pag maliit, pag malaki na, di ba? That's how we are going to influence. Now, prayer, na pagpasalamat ni Ma'am Jaja kanina, na
Siya talaga yung tinatawag Iba kasi yung panalangin pag mayroong pananampalataya. Saan ang galing yung ating pananampalataya? Sa salita. Hindi sa sinabi ni Kabuloy, hindi sa sinabi ng pare, kundi mismo sa salita ng Panginoon. Kaya bilang isang mananampalataya, kailangan mo, duties and responsibilities mo na alamin ang katotohanan doon mismo sa salita para hindi ka malinlang ng mundo. Hallelujah. Ginaguide tayo dito sa truth. Ito yung kagandahan pag andyan ka sa truth. Kasi sa truth, ang sabi ni Pastora, walang kama. Period lahat yan. Ha? Kung titingnan mo yung truth, walang rason ang isang lalaki na maging babae. Walang rason ang lalaki na magiging babae rin. O ang babae na magiging lalaki kasi sinasabi sa truth. Ito lang yan sa utak. Amen? Bless ba tayo ngayong umaga? Now ngayon, pag walang faith, sabi niya, sapagkat sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Bakit ka ba tumatawag sa Panginoon? Yun ang unang tanong. Kasi kailangan mo siya. Bakit mo siya kailangan? Kasi naniniwala ka na wala siya, wala ka talagang magagawa. Hallelujah. Saan man tayo magpunta? This is my encouragement kay Albert Man. Pag siya ay Sir, andito kami, ganyan-ganyan. Sabi ko, don't forget to pray. Ngayon lang, God bless. Let us remind one another. I-remind lang natin. Di mo alam na yung smile mo ngayon, yun lang pala ang dahilan para magka-smile din yung kapatid mo, yung kasamahan mo. Di ba? A matter of prayer. Bless ka talaga kasi pinaalam ng Diyos sa iyo ang katotohanan. Kahit andun ka sa duty mo, sinasali mo yung kasamahan mo sa panalangin. Para kang isang payong. Malaking payong. Na sinasama mo yung kasamahan mo na hindi sila mabasa ng ulan. Ganon ang panalangin. Kasi pag tayo ay nanalangin, ang Diyos ay gumagalaw. Pero pag tayo ang gumalaw, hindi makakagalaw ang Diyos. Magkano nga porsyento yung atin? 10%. Kailangan mong magkaroon ng pananampalataya. And it is impossible ngayon ito mga young people kayo, kailangan yung makinig. Kailangan yung makinig ng maraming mga salita, magbasa ng maraming salita. Ang munbahan ng Panginoon, tayo naman talaga ang church, tayo ang nakikipaglaban sa mundo para i-transfer yung ating mga young people kung saan ba dapat nila, actually sila hindi na nila na-enjoy yung buhay nila ngayon. Bakit? Kasi kinukuha na ang panahon nila ng cellphone. Hindi na nila nasubukan mag-dive sa putikan, magpainit, maligo sa ulan. Hindi nila na-enjoy yan. Kasi andito na tayo sa technology na kung saan hindi natin alam, kinukuha na ng teknolohiya ang ating oras. Hallelujah. Subukan mong pumunta sa isang restaurant. Ando nakaupo yung dalawa, nagdi-date, pero ang cellphone nandyan sa harap. Right? So, kailangan nating, pakisabi sa katabi mo, kung sino ang focus mo, yun ang binibigyan mo ng panahon. Di ba? Ngayon, kung sino, cellphone. Alam nyo kasi, meron tayong dalawang puno sa Garden of Eden. The tree of life and the tree of knowledge of good and evil. Ang tree of life nagsasabi ng mga magaganda at tamang bagay. Ang tree of knowledge of good and evil, pwedeng gawing tama ang mali. Nasaan kayo, Adan at Eva? Sabi ng Diyos. Andito kami, Panginoon. Saan? Andito kami nakatago. Ba't kayo nagtatago? Hubad kasi kami. Sino nagsabi sa inyo na hubad kayo? Pag andyan tayo sa kasalanan, kitang-kita natin kung ano yung kasalanan, ano yung ating mga mali.
Pero pag andyan tayo sa Panginoon, kaya nating kalimutan. Hallelujah. Kaya nating kalimutan ang lahat ng bagay at mag-focus lang sa Kanya. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige pa, sige pa. Nasasabi ko lang kanina, kung sino yung focus mo, doon nakatuon yung paningin mo, yung oras mo, andun yung loob mo. Sensitibo ka sa lahat ng mga bagay. Alam ito ni Mark kasi even ang mga pulis. That's why kung vigilant ka na tao, aware ka sa nangyayari sa paligid mo. Alam mo ang dapat na ipanalanginan mo. Bilang isang tao na binigyan ng Panginoon ng kaalaman paano manalangin, isali mo na yung pamilya mo. Kasi nga, ang kasabihan, ang salita nagsabi, isa lang sa pamilya ang masave. Lahat masisave. Sa papaanong paraan? Dahil ang isa na yun ay tatayo at manalangin sa buong pamilya. Ganun ang ibig sabihin nun. Hindi ibig sabihin na in an instant, ako ay na-save, ang lahat ay masisave. Hindi. Pakisabi sa katabi mo, trabahuin mo. Don't you know that prayer is a work? Hallelujah. Prayer is a work. Paano mo ba dinidefine ang work? May time yan. Diba? Sino dito major in science? Isa sa mga computation ng makuha mo yung work is time. Ilan yung na-spent mo na oras? Hallelujah? So ngayon, pananampalataya. Pinaka-importante sa ating buhay pag tayo ay nananalangin, kailangan nating maniwala. Saan? Sa salita. Okay? Next. Sa Romans 10:17 sabi niya, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Pakisabi sa katabi mo, salamat at andito ka. Nakikinig. Nakikinig sa salita. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Nagsasalita ako ngayon. Nakikinig kayo. Saan dyan ang pangaral? Ang salita. Maraming tao ang magaling manalangin gamit ang kanilang salita. Pero sabihin ko sa inyo, ang totoong panalangin na mayroong kapangyarihan at madaling sagutin ng Panginoon, gamit ang kanyang salita. Marami kang memorize na verse, idugtong-dugtong mo lang yan sa prayer mo. Lord, I believe that you are the source of life. Apart from you, we are nothing. Believe that you are the God who provides all of my needs according to your riches and glory. I believe that you never forsake me nor leave me, but you are going to prosper me. I believe that your plans for me, Lord, is to prosper me and not to harm me. Lahat yan, promesa ng Panginoon. Dalhin mo sa panalangin. Sabihin ka talaga ng kasama mo, ang galing mong manalangin. Di nila alam na ang lahat ng iyong sinasabi ay andon sa salita. Kaya kailangan mo ng salita. Hallelujah. Kailangan mo ng salita ng Diyos kapag ikaw ay nanalangin. Mas damihan mo or puruhin mo yung salita. Hopefully na later on, i-play natin dyan yung Father's Love Letter. Yung Father's Love Letter, lahat yun, salita ng Panginoon. Para sa ating lahat. Para sa iyo. Okay? So, ang pangaral dito ay ang salita. Pag wala ang salita ng Panginoon, walang kapangyarihan. Ang sinasabi ko ngayon. Pero dahil sa salita, pumapasok sa puso. Nagagamit sa buhay, araw-araw. Simple lang naman ang salita eh. Alam niyo ba ang requirement sa salita? Para mangyari sa iyo? Pakisabi sa katabi mo, maniwala. Di ba? A matter of faith. There can be miracles when you believe. Oh. Kahit marami pa yang mga sagabal along the way, maniwala ka lang. Maniwala ka sa Diyos. Amen? Hallelujah. Now, in Luke 8:43-48,
Ito ay isang kwento ng isang babaeng matagal nang hindi humihinto yung kanyang menstruation. Basahin ko po. Kabilang sa mga ito ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hindi mapapagaling minuman. Bleeding. Okay? May problema. Ilan siya? 12 years na siyang may menstruation. Okay? Naubos na ang kanyang kabuhayan sa mga manggagamot. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinawakan ang laylayan ng damit nito. Alam niyo ba, prior nito? Itong babae na ito ay talagang mayroong paniniwala sa kay Jesus. Saan ang galing yung paniniwala niya? Sa narinig niya. Alam niyo kasi noon na pala yung marites-marites na yan, hindi lang yan ngayon eh. Diba? Naging sikat si Jesus dahil sa kanyang mga ginagawa. Kaya itong babae na ito, nabigyan ng pagkakataon. Alam niyo ba ang desire ng babae ito? Mahawakan ko lang yung laylayan. Alam ko nagagaling ako. Pagpatuloy natin. Noon di tumigil ang kanyang pagdurugo. Nagtanong si Jesus, sino ang humawak sa damit ko? Alam niyo ba ang mensahe nito? Pag mayroong kang faith, may paniniwala ka, gagalaw ang Diyos. Hinawakan niya lang. Yung laylayan, sa English yan, the hem of his garments. Yung dulo lang talaga. Pero alam niyo ba ang nagpagaling sa kanya? Hindi ang laylayan. Yung kanyang paniniwala. Hallelujah. Yung kanyang paniniwala na mahawakan ko lang. Kunti lang. Gagaling ako. Ganon ang kapangyarihan ng paniniwala. Hallelujah. Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, Panginoon, napapaligiran po kayo at sinisiksik ng mga tao. Ngunit sinabi ni Jesus, may humawak sa damit ko, naramdaman kong may kapangyarihang lumabas sa akin. Ramdam ng Diyos ang iyong paniniwala. Hindi siya manhid para hindi sagutin ang iyong panalangin na may pananampalataya. Palakpakan natin ang Panginoon. Nang malaman ng babae na hindi pala malilihim ang kanyang ginawa, di ba? Siya'y nanginginig na lumapit at nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Pagkatapos, hallelujah. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroon kung bakit niya hinawakan ang damit ni Jesus at kung paano siya'y agad na gumaling. Pag tayo ay nabigyan ng pagkakataon na maranasan kung paano sumagot ang Panginoon sa ating panalangin, huwag nating itikom yung ating bibig. Kailangan nating i-encourage yung kapwa natin. Kasi sa pamamagitan ng ating pagwi-witness sa iba, nakikita sa buhay natin, marami pang taong mabibigyan ng pagkakataon na maniwala na totoong gumagaling ang Diyos. Amen? Hallelujah! Pagkatapos, sinabi niya sa lahat kung bakit niya hinawakan si Jesus at kung paano siya agad gumaling. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka ng mapayapa. In other words, sin no more. Huwag ka nang magkasala ulit. Sa Proverbs kasi, pag ikaw ay nagkasala ulit, yung suka mo ay kinakain mo. Ano yung sinasabi ng Proverbs? Kaya ang pananampalataya ay pinakamalaking ingredients. Ano bang gusto nyong ulam ngayon? Adobo? Ano bang pinakamaraming ingredients doon sa adobo? Yun ang pananampalataya. Hallelujah? Are you blessed today? So, kagaya ng woman na ito, posible, sabihin ko sa inyo, alam niya si Jesus na may kapangyarihang magpagaling. Dahil sa kanyang narinig, dahil sa kanyang nakita.
Probably, itong babae na ito ay talagang nag-o-observe kay Jesus. Naririnig niya yung mga iba na nagsasabi, hindi naman si Jesus. Kung ganito lang sana ang imamarites natin sa mundo, siguro maraming magagaling at mai-impluwensyahan ng Diyos. Kaya praise God, next Saturday, doon tayo sa Barangay Zone 1, 500 souls ang ating i-reach out. Praise God, may nag-donate na rin ng 40 sacks ng bigas. Ang kulang na lang natin, noodles at canned goods. Let's be partner of this. Alam ko, alam nyo kasi, pag ang pananampalataya, ang beauty ng pananampalataya, maniwala ka muna bago mangyari sa'yo. Ang beauty naman ng mundo, tingnan mo muna, makita mo muna para bago mo paniwalaan. That's the difference. Now, bakit natin ito ginagawa? Always in-explain ni Pastora. Sabi ko rin nung sa Magsaysay kahapon, Barangay Magsaysay, sabi ko, bakit? Kung tawagin lang kayo dito na walang ibibigay, pupunta ba kayo? Nakasmile sila. Kung wala bang bigas, noodles at saka canned goods, pupunta kayo? Nakasmile sila ulit. Pero sabi ko, bibigyan namin kayo ng tinapay na may palaman na tinapay. Yung binigay mo na bigas, nilagyan mo ng salita ng Panginoon. Nagkaroon ng opportunity na ma-receive nila. Alam niyo ba, nababago yung utak nila? Nung andun sila nag-aantay sa amin, bigas, noodles, canned goods. Nung sila ay tumanggap na sa Panginoon, nagpalakpak at sumayaw, nakalimutan na nila ang bigas nila, parang hindi na nadalhin sa bahay nila. Palakpakan natin ang Panginoon. That's the power of salvation. Alam niyo kasi, nung ako din ay nag-witness, sabi ko, ako ay isang school head. Pero bakit andito ako ngayon? Dahil ayaw kong maging maramot. Hindi natin pwedeng ipagkait sa iba na pwede din silang maligtas. Ang kagandahan nun, kasi ang dala natin si Jesus. Ang sabi ko rin, hindi BCF ang mapupunta sa langit. Walang simbahan, pangalan ng simbahan, kundi si Jesus lang. Kaya ito yung dinadala namin ngayon. Tinanggap niyang bigas, tanggapin niyo rin si Jesus. Mapunan yung inyong physical, mas talong mapunan yung inyong spiritual, masave kayo. Sabi ko sa kanila, hindi natin alam, magkikita pa tayo bukas, parang hindi sila nakasmile sa akin. Pero ang punto ko, importante save tayo. Amen? Matagal na panahon din siyang dinugo. Alam niyo ba ang babae pag dinudugo? Walang posibilidad na mabuntis. Nakuha niyo ako? Kaya nga pinahinto ni Jesus. Kasi gusto niya dumami yung taong kagaya niya. Spiritually, alam ko na yung babae na yun ay magbubuntis. And later on, ipapanganak niya ang ginawa ng Diyos sa buhay niya. At maraming tao, hindi lang babae na yun na nagdurugo. Maraming sa atin siguro ngayon. Maybe may mga sakit tayo. Sitwasyon sa buhay, mga tanong na matagal nang kailangan ng sagot at solusyon. Right? Subukan lang natin pumunta kay Jesus. Kagaya ng isang babae, sabi ko sa inyo, siya ay nag-workout talaga na matouch lang yung kahit laylayan lang. At gumaling siya. Ganong pananampalataya ang kailangan ng Diyos sa atin pag tayo ay nanalangin. Encouragement ko sa mga lalaki. Dalawa lang pala kami dito. Tatlo. Sorry. Ang panalangin ng lalaki ay mas pinapakinggan ng Diyos kaysa sa babae. Wala kaming laban sa inyo. 3 lang kami. Pero sasabihin ko sa inyo yung katotohanan. Ang babae, naturally, maiyakin yan. Nakapanood lang ng teledrama. Tapos, karinig lang kita ng taong umiiyak. Parang iiyak na rin yan. Ang lalaki, hindi mo yan mapaiyak. Tigas yan. Pero pag ang lalaki manalangin at umiiyak,
ibig sabihin, totoo yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, mas makapangyarihan yung panalangin ng lalaki kaysa sa babae. Palakpakan natin ang Panginoon. Wala silang magawa, Mark, kasi ako yung nakatayo dito, ako nagsasalita eh. Hindi, totoo talaga yan. Katotohanan yan eh. Di ba? Kaya nga, sa isang simbahan, ang foundation ay mga lalaki. Ang leader dapat lalaki, ang babae ang nagiging partner niya sa likod. Kaya in every success of a man, there is a woman behind. Sure, that is the wife. Smile si Ma'am M. Di ba? Kaya nga, prayer is a very important thing sa ating lahat. Kahit sino man tayo, ano man tayo sa pamilya, panalangin ang pinaka-basic na kailangan ng family. Hindi mo alam na ikaw ay naglalakad sa daan. Ikaw ay babanggain na ng isang sasakyan. Pero dahil sa merong nanalangin sa iyo, hallelujah. Do you know that sa ating panalangin, gumagalaw yung mga angels? Don't you know that you have 20,000 angels with you? Hallelujah. Problema yan, wala silang gawain kasi hindi natin tinatawag. If you want to call angels, ask God, Lord, send forth your angels to minister all my needs today. What are your needs? You want chicken joy? Angel, provide the chicken joy. This is only an example lang yan. Pero it is happening in the spiritual realm. Ito ay nangyayari. Kasi nga, ang Panginoon ay gumagalaw sa pamamagitan ng banal na espiritu at sa pamamagitan ng mga angels. Hallelujah. Testimony ko sa inyo. Yung anak namin na babae, mataas yung hagdanan. Tapos yung sa baba, puro bato yan. Nahulog siya, si Abigail. Kitang-kita ng pinsan ko at maging yung mama ko, na nauntog. Para lang siyang nag-bounce na parang bula. I believe it's angel. And if your name is angel, you are blessed. Kasi you will be reminded na mayroong angels. Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Yung babae na yan, alam niya, sigurado siya. Pakitanong yung katabi mo, sigurado ka ba? Yung panalangin mo ba, Lord, kung ibigay mo ngayon o hindi, okay lang. Alam ko, Lord, pagalingin mo ako, pero pag hindi, okay lang rin. Walang certainty. Walang pananampalataya. Kaya sinisigurado natin dahil alam natin na gagawin ng Panginoon. Amen? Next verse. In Isaiah 55:11, ito yung huling verse ko ngayong sa topic na ito. Sabi niya, gayon din naman ang salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Hallelujah. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Napaka-importanting ingredient sa ating panalangin ang Word of God, salita ng Diyos. Ang tanong, nandito yung mga kamag-anak ni Jocelyn. Kasi sabi ko sa kanya, ganito yung i-pray mo sa nanay mo. Kasi hindi gagalaw ang Panginoon pag wala ang salita. Sabi niya, ibalik mo sa akin ang salita ko. Ibalik mo sa akin ang sinabi ko. Ano ba sinabi ko sa iyo? Humingi ka at bibigyan kita. Kaya sa dami ng nalalaman mo na katotohanan sa kanyang salita, walang rason na ikaw ay hindi magkaroon ng kapangyarihan sa panalangin. I remember one time, nung kami pumunta sa hospital, dahil every Saturday noon, nag-hospital visitation. And then, nililihans mo yung tao. Isa lang yung hinahawakan ko doon. Naniniwala ako sa mga ginawa ni Jesus noon eh. Siya ay nagpagaling ng may sakit. Siya ay lumakad sa taas ng tubig. Siya ay binuhay ang mga patay, binigyan ng paningin ang mga bulag. Yung mga lumpo, binigyan ng pagkakataon na makalakad. Mga pipi, nakapagsalita. Yun ang kapangyarihan ni Jesus. Ngayon, ang sabi niya, paniwalaan mo na ginawa ko yan. Lord, I believe, ginagamit mo lang itong kamay na ito. Ikaw ang gagalaw. Kasi pag ikaw, lalabas yung mga pawis mo dyan. Mga malalaki mga pawis mo.
Jesus name. Kulang ng authority. Yung authority andun sa salita. Amen? Kaya nga, it's very important na mayroon talaga tayong salita everyday. A matter of time. Do you love God? How do you love your friend? How do you love your spouse? Time is the expression of love. Pag wala kang time sa mahal mo, hindi niya mararamdaman yung pagmamahal mo. Second, pag hindi ka nagko-communicate sa mahal mo, hindi mo makikilala kung sino siya. Kaya nga, time requires participation natin lahat. Mahal ba natin ang Diyos? Kailangan natin ibigay ang time natin sa Kanya. Sa papaanong paraan? Panalangin. Ano ang panalangin? Ito ay communication. Kanino? Sa iyo at sa Panginoon. Sabi niya, ang aking salita ay parang basket. Pahiram ng basket, please. Ito yung salita. Basket. Pag ginamit mo ang salita na ito, pag ikaw ay nanalangin, pinapadala mo ang basket na walang laman. Sabi niya, ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Pagbalik nito, may laman na. Ganon ang panalangin pag mayroong salita. Palakpakan natin ang Panginoon. Are you blessed today? Marami tayong dapat malaman about prayer. Ito yung una kong ito talaga yung una kong establish sa BCF Purity. Kasi dito natin nalalaman yung katotohanan. Ang tatak ng BCF ay panalangin, pagmamahal, at pagbibigay. Bakit ka tinatawag tuwing panalangin na time? Alam niyo ba? Hindi ko alam na ako pala ang manalangin. Nung nakaraan, nag-meeting kami. Alas 8 ng gabi hanggang alas 10 ata ng gabi yun. Pero at first, sabi ko, ako ba? Oh, sige, ako na lang. Walang problema. Hindi naman talaga tayo kailangan pang pino-force para mag-pray. Dahil pag lifestyle na natin, natural na lang tayo na manalangin. Walang rason na maghindi tayo dahil ang panalangin ay araw-araw nating ginagawa. Amen? Di natin kailangan ng papel at sumulat ng panalangin na back-to-back at basahin. Family, ministry, authority, friends, and you. I doubt na hindi tatagal yung panalangin mo pag ginamit mo itong 5 na ito. Pag ganyan, born against yan. Kasi isusuntok mo. Pag ganyan, born again yan. Kasi ipipray mo. Nakuha ba natin yung mensahe? Prayer of faith. Every day, huwag nating kalimutan that, ano ang sabi nga? An apple a day, ano yun, Ma'am M? An apple a day keeps the doctor away. A prayer a day keeps the problem away. If symptoms persist, consult God. Hindi yung doktor. Kasi dito yan sa lupa. Pero sa langit kasi, pag kinukonsulta mo ang Diyos, may sagot talaga yan. Amen? Ang ginagawa ng doktor dito sa lupa, suspend lang yan. Sinususpend, hindi nasasakit. Pero ang totoong healer talaga, don't you know na ang triplet natin, yung isang triplet dyan na si Jane, mayroong butas yung kanyang puso? Dahil sa prayer, tinakpan ng Panginoon. Hindi naman nag-undergo ng surgery. Yun ang bunga ng panalangin na mayroong pananampalataya. Amen? Yung panalangin na mayroong pananampalataya, doon gumagalaw ang Panginoon.
Doon siya gumagawa ng milagro. Yung mga imposible, ginagawa niyang posible. Ganon ang panalangin na mayroong pananampalataya. Are you blessed today? Magsitayo po tayong lahat. Pikit natin yung ating mga mata. Diretso tayo sa ating puso. Kasi nga, God is looking from the heart. Hindi natin ma-deny. Hindi natin siya madaya because He is an omniscient God. He is an omnipresent God. And He is an omnipotent God. Alam niya kung ano ang diyan sa puso mo. So kailangan mo maging totoo sa Kanya. Pikit natin mga mata, taas natin yung ating dalawang kamay. Tanda ng ating paniniwala sa Diyos. Kaya sabi niya nga, kung sino ang naniniwala, siya lamang ang aking i-honor sa langit. And the Word of God says that you need to believe that Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Kailangan nating tanggapin si Jesus bilang ating Diyos at ating tagapagligtas para tayo ay mayroong susi papuntang langit. Lahat tayo ay magsabi, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat ako, Panginoon, sa araw na ito. Marami na naman akong natutunan na katotohanan na nanggaling sa inyong salita. Alam ko na ako ay hindi perfect. Nagkakamali ako, nagkakasala ako. So ngayong araw, hinihiling ko ang iyong banal na dugo. Nalinisin ako mula sa aking ulo, papunta sa aking mga paa. Ako'y naniniwala na ako ay pinatawad mo na sa aking mga kasalanan noon, ngayon, at sa darating pa. Ang aking pangalan ay nailista na po sa libro ng mga buhay. Ano man ang mangyari, kasama ko kayo, mayroon akong buhay na walang hanggan. Ito po ang aking samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Taas muli ang inyong mga kamay. Father in heaven, salamat Panginoon sa linggo ito. Ang iyong salita ay magiging instrumento sa amin para ang buhay namin ay magkaroon ng direksyon. Mga katotohanan na aming narinig, tulungan niyo po kami. Banal na Espiritu, tinatawag ka namin para maging kaagapay namin sa pangaraw-araw upang matugunan ang aming mga tungkulin bilang iyong mananampalataya. Sa aming pagsamba ngayon, naniniwala kami na ang langit ay bukas at nakikita mo yung aming mga puso. Lahat kami dinideklara na si Jesus lamang ang aming Diyos at tagapagligtas. At ngayong araw na ito, alam namin na mayroon kang gagawin sa aming sitwasyon, solusyon sa aming mga problema, kagalingan sa mga may sakit. At kung sino pa, Lord, ang mayroong mga sakit, hayaan mo ang iyong grasya, ang iyong awa ay aabot sa kanila at mai-enjoy nila sa pamamagitan ng aming panalangin dahil ang sabi mo sa iyong salita, kailangan naming i-pray. Kailangan kaming manalangin always at anuman ang panalangin, anuman ang aming hilingin sa pangalan ni Jesus ay talagang mangyayari. So ngayong linggo na ito, Panginoon, kami ay nag-aantay simula bukas hanggang sa buong linggo na ikaw ay gagalaw sa aming mga kahilingan. Salamat, Panginoon, sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginagawa at salamat sa iyong gagawin pa. Itong lahat ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Maraming salamat po sa ating live streamers. At hanggang sa muli, magkikita-kita ulit po tayo.